Tayo po ay saglit na manalangin at ipagtiwala natin sa Panginoon ang kanyang malayang pagkilos at pagtuturo sa atin ng salita niya. Amen. So, dakilang Diyos ang makapangyarihan, narito po kami sa iyong harapan. Higit sa lahat, kami ay nagpapakumbaba, Panginoon. Amen. Talos niyo po, Lord, ang puso't isipan namin. Kilala mo po ang bawat isa sa amin, Panginoon. Kung ano man ang aming kahinaan, ano man po ang aming pagkukulang. Ano man po ang aming kasalanang nagawa sa isip, sa salita o sa gawa man, Panginoon. Patawad po. Kami po, Lord, ay humingi ng kapatawaran. Lagi mo kaming linisin, Panginoon. Sa ganun, Lord, karapat-dapat po kaming tumanggap ng iyong pagpapala. Karapat-dapat po kaming tumanggap ng tagumpay. Karapat-dapat po kaming tumanggap ng kagalingan mula sa iyo. Kaya, O Diyos, hallelujah, in the name of the Father, the Son, of the Holy Spirit, the presence of your name, hallelujah, Jesus, pinupuri ka namin, sinasamba ka namin in spirit and truth. Paghari ka, Lord, sa aming kalagitnaan bilang ako ang gagamitin mo, God, kasihan mo ako ng iyong banal na Espiritu. Yung Holy Spirit ang siyang magsalita at mangusap. Ako ay instrumento mo, Lord. Ako ay your servant to God. Kaya God, sa iyo po ang papuri. Sa iyo po ang pasalamat. Maging nasa online ang nanonood ng page na ito, God. Bless them, O God. Hallelujah, Jesus. Kaya God, salamat po, Lord. Hallelujah, ikaw po ang aming pinararangalan at tinataas sa aming kalagitnaan. In Jesus' name, amen and amen. Hallelujah. So, ito po ibigay sa akin ng Lord, na sabi nga sa Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. So, ibig sabihin, kung tayo ay hahanapin natin lagi ang Diyos, uunahin natin lagi ang Diyos. Amen? At tayo'y pagharian niya. At tayo'y kanyang pinaghaharian. No? At susundin natin ang kanyang kalooban. Amen? Pag sinunod natin, blessing ang kapalit nito. And all these things, sabi nga ng Panginoon sa salita niya, shall be added unto you. Ibig sabihin, mayroon na tayong pagpapala. Amen? Ngunit lalo tayong daragdagan ng Diyos. Amen? Bakit? Tayo ay humihinga araw-araw. No? Tayo ay pinoprotektahan, tayo ay iniingatan, tayo ay nananatili yung presensya ng Diyos. That is a blessing. Amen? Amen. Ay how much more kung uunahin natin lagi siya sa bawat oras, bawat minuto na siyang ating uunahin. Amen? At siya ang naghahari sa atin, hinahanap natin ang presensya niya. Lalo tayo niyang pagpapalain. Amen? At kung paghaharian lalo tayo ng Diyos, hallelujah, more blessing. Bakit? Nasa kaharian tayo ng Diyos. Amen? At sa kaharian ng Diyos, alam natin, naroon siya kasama natin sa bawat oras, bawat minuto. Amen? At ang sabi, kung susundin natin ang kanyang kalooban, lalo na lubos-lubos ang pagpapala ng Diyos. Amen? So, kinuha ko po yung tatlong yon, yung seek first God. Unahin natin ang Diyos. Hanapin natin ang Diyos. Amen? Na itong dapat natin laging araw-araw ginagawa. God first. Minsan sa paggising sa umaga, nalilimutan natin unahin ang Diyos. Naisip na agad natin, ay kakain agad tayo. Magkakape kung kinakailangan. Dahil nature natin yon every morning. Pero ang sabi nga ng Panginoon, magpasalamat tayo pag gumising tayo sa umaga. Nagbukas ang ating mata. Nagbigay ng linaw ang ating pagkatao. Magpasalamat tayo sa Panginoon. Amen? Maraming tao na hindi na naranasan ang gumising. Namamuklat siya. Hindi niya alam kung saan siya naroon. Dalawang klase ang pwedeng puntahan ng tao. Amen? Heaven, pag nasa Panginoon. Pero pag ikaw ay lumalabag sa kalooban ng Diyos, alam na natin,
Sino ang naghahari doon? Territory ni Satanas, impyerno. Yun ang inihanda ng Diyos sa mga taong sumasalangsang at ito inihanda kay Satanas sa kanyang kaparasahan dahil nilabag niya ang Diyos. Pero layunin ng Panginoon, lagi natin siyang unahin sa ating buhay. Amen? Hallelujah. Kung ang Diyos ang siyang lagi nating nauna, alam natin na kasama natin ang Diyos. Amen? Hallelujah. Ano pa ang pangalawa? Ang sabi dito, sundin ang kalooban ng Diyos. Amen? Kailangan nating sundin. Naroon nga, hinanap natin ng Diyos at naroon na tayo pinaghaharian ng Diyos, ngunit ang kalooban ng Diyos ay hindi naman natin ginagawa. Ibig sabihin, baliwala yung nauna. Amen? Wala itong pinag-ibahan sa batas ng Pilipinas. Naninirahan ka sa Pilipinas, may batas na pinaiiral sa Pilipinas, ngunit kung lalabagin mo ito, alam mo na ikaw ay may kaparusahan. Amen? Yun po ay real na batas. Ang sabi nga doon sa Roman chapter, I think 13 ba yun? Ang sabi nga, kung gusto mo hindi mo maranasan ang parusa ng mga nanunungkulan, sundin mo ang batas doon. Saan mang bansa ka pumunta, kailangan sundin mo ang batas. Hindi yung ako'y sinusunod ko ang batas ng Pilipinas, pero pumunta ka ng China. That is the communist country. Pero kung lalabagin mo ang batas doon, automatically, parurusahan ka. Pero kung ikaw ay hindi nalabag, makakapanarahan ka doon ng maayos. Amen? Yun ang layunin ng Diyos. So, kinunan ko ng supporting verse, yung seek ye first the of God. Seek ye first of God. Ano? Unahin natin ang Diyos. Hanapin natin ang Diyos sa Tagalog. Amen? Ang sabi dito sa una-una ay Matthew chapter 6, 9 and 10. Ito po ay tinuro ng Panginoon about prayer. Na sabi, ganito kayo manalangin. Ibig sabihin, tayo ay mananalangin. Amen? Paano tayo mananalangin sa Diyos? Babanggitin natin yung Ama. Sabi, God the Father, o Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang pangalan mo. Ibig sabihin, babanggitin natin yung pangalan ng Ama. O banggitin natin tayo ay may tatay sa heaven. Kung tayo'y anak ng Diyos, meron tayong tunay na tatay. Amen? Kung meron man tayong tatay dito sa mundong ito, na ating pamilya, pero higit ang ating tatay sa heaven. Amen po ba? Ang sabi dito, ito'y turo ng Lord, Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang pangalan mo. Ikaw nawa ang maghari sa amin. Amen? Sundin nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Ito po ay kompleto rin na sinabi, amen, na maghari sa atin. So, ibig sabihin, kailangan nating hingiin ang presensya ng Diyos na upang sa ganon magagampanan natin ang iniatang o tungkulin natin bilang tayo'y anak ng Diyos. Amen po ba? Hallelujah. So, yun ang una na ito po ay ibinigay ng Panginoon doon sa unahin natin ng Diyos. Hallelujah. Pangalawa, purihin natin ang Panginoon. Kailangan natin din pinupuri. Kaya nga bago tayo mag-start ng gawain, unang-una ay pinupuri natin ang Diyos. Amen? Amen. Kasi kailangan ang presensya ng Diyos ay bumaba. Kailangan ang presensya ng Diyos ay maranasan natin kung bakit natin siya pinupuri. Amen. Kaya natin siya inaawitan. Ibig sabihin, natutuwa tayo, nalulugod tayo sa Diyos. Amen. Kung bakit natin siya pinupuri. Amen. Pinasasalamatan natin ang Diyos. Kung walang Diyos, ano mangyayari sa tao? Walang direksyon, walang kabuluhan. Amen. Kung kayo po ay nakatutok sa sitwasyon at nangyayari sa daigdig, ang Israel po ay ito po ay nakaroon, nakasa gitna ng giyera.
Napakadelikado po na sabi nga ay ito'y walang katapusang kwento. Walang katapusan na ito ay magaganap sa bansang Middle East. Sa lugar ng Middle East, ang Israel po ay talagang sa umpisa pa lang na pagkahirang sa Israel, nararanasan na nila ang pag-condemn o pagkainggit ng Middle East. Sa totoo po yun. Ang laki po ng nasa paligid ng Israel. Ang lalaki pong bansa. Walang katapusan na gusto burahin ang Israel. Pero ito po ay pinili ng Diyos, ang Israel. Ito po ay kahalintulad nating mga anak ng Diyos. Ang sabi nga ng Panginoon sa John chapter 15 verse 16, hindi kayo ang pumili sa akin. Ako ang pumili sa inyo upang kayo'y humayo, mamunga, manatili ang inyong bunga. Amen? Sa gayon, anumang hingin natin sa Ama, sa pangalan ko, ay ipagkakaloob ng Diyos. So tayo po ay pinili. Amen? Kung tayo may nakakaranas ng pagsubok, kagaya po ng Israel, wala po yung tigil hanggang matapos ang mundong ito. Sila ang laging pagtutuunan dahil sila po ay pinili ng Diyos para maging example. Yung pagkakatawag po sa Israel, ito po ay nagmula po sa lahi ni Abraham. Ito po ay pinangako ng Diyos na si Abraham ay matanda na pero magkaanak. At yung pong pinili ng Diyos. Ang resulta po, pinangunahan ng tao ang Diyos. Ibinigay niya ang alipin at sila po ay nagkaanak. Ito po ay lahi ng mga Arab country. Yung pong nauna po yun. And then, yung pinangakuan na magiging anak ay si Isaac. At si Isaac po ay nagkaanak ng kambal. Si Esau and Jacob. Pero pinili po ng Diyos ay si Jacob. Ito po ang pinangalan ng Israel. At maging si Esau, lahi, kapatid ni Jacob, isa na nagiging nagsiselos kay Israel. Bakit? Dinaya ni Jacob. Si Jacob ay pinangalan ng Mandaraya. Yun yung tama ba yung word na yun? Mandaraya. Ang dami niyang ginawa na pandaraya, maging kanyang biyanan. Tinuring, dinaya rin niya. Pero binibless siya ng Lord. At nung siya po'y nagsisi, nakipagbuno po siya sa Diyos. At pinangalan ng Israel. Ang simbolo po ng Israel na ito po ay pinangakuan ng Diyos na dadalhin sa promised land. Sila po ang simbolo ng Egypt. Sila po ay tinaboy at nung panahon ng tagutom, nanirahan ang lahi ni Jacob, ni Israel sa Egypt. Ano po? At nung pong tawagin na sila ng Panginoon upang dalhin sa promised land, alisin sa sistema ng mundo. Si pong pinakakaunahang bansa sa mundong ito, ang Egypt. Na sila po yung ang meaning nito ay pinakamaunlad at namumuhay sila sa sistema ng mundo. Pero ayaw ng Diyos na sila ay mahawa sa sistema ngayon at dalhin sila sa promised land. Ito pong pinagkakagulong ito ng bansang Israel. Ito po ay dating tirahan ni Abraham, ang Kanaan. Hanggang ito po ay tinirhan din ni Jacob. At sila po ay gustong dalhin uli at ibalik ng Diyos. Kasi po nanirahan lang ang lahi ni Jacob sa Egypt. Sinisingit ko lang po dahil na-mention natin ang sitwasyon sa Middle East, sa Israel. At ito po ay muling ibinalik ng Diyos sa Kanaan. Ito nga pong kanilang pinapwestuhan na tinitirahan. At ang alam ng mga ay dinaya nila ang Palestine. Itinaboy nila ang Palestine o Palesteo
at itinaboy nila sapagkat sila talaga ang nakatira doon. Pero ito hindi matanggap ng marami. Hanggang ngayon ay kwentuhan yun. Bakit? Bakit naging itinaboy ang Palestine? So, dito yun po ang nag-cause ng laging pag-aaway at ito po'y wala ng katapusan. Hindi na po ito mawawala hanggang sa pagbabalik ng ating Panginoon. Doon po matatapos yung gera niya. Kahit po yan ay magkalma, magkaroon ng pagkakasundo, mananatili, pinaghahandaan pong i-destroy ang Israel, pero never ma-destroy ito dahil ang Diyos ay kasama nila. Kung nakikita ninyo, sila po ang mga Jew. Kung sila po ay kahit na nakaharap sa giyera, sila po ay nagpupuri sa Diyos. Sila po ay nagtatalo na nagpupuri sa Panginoon. Sana po ay maging ganun din tayo. Tayo ay pinili ng Diyos at hinirang. Amen? Tayo ay mga anak ng Diyos. So balikan natin yung mensahe na ito ang susi ng pagpapala na kailangan unahin natin, kilalin natin ang Panginoon, makilala natin ang lubusan ng Diyos upang sa ganon tayo ay pagpapalain ng ating Panginoon. Amen? Ang sabi nga dito sa 150, kailangan purihin natin pasalamatan ng Panginoon dahil dapat natin siyang pasalamatan. Amen? At ano sabi po rito, kailangan nating igalang ang Diyos. Hallelujah! Sa ating mga ginagawa na kailangan nating igalang. Amen po ba? Paano natin igagalang ang Diyos? Kung tayo anak ng Diyos, ibig sabihin ang pamumuhay natin ay ayon sa kalooban ng Diyos. Amen? Hindi natin kailangan na ang pamumuhay ng sanlibutan, ang pamumuhay ng sanlibutan ay ito ay pagkahari ni Satanas. Na bilang tayo anak ng Diyos, amen, hindi na natin dapat gawin ang mga bagay ng sanlibutan, amen, dahil tayo anak ng Diyos. Ang kailangan gawin natin ay ang laging nakaluluwalhati, amen. At sabi rin dito, luwalhatiin natin ang Panginoon, hallelujah, na kailangan natin itong gawin sa ito po'y nakasulat sa awit 34 verse 3, kung masusundan natin, amen. Sa awit 34 verse 3 na kailangan natin ay luwalhatiin natin ang Diyos. Hallelujah! Na sabi po dito, ang pagkadakila niya ay ilihayag at ang ngalan niya ay papurihin ng lahat. So, ibig sabihin na kailangan ipakita natin ang kadakilaan ng Diyos. Amen. Bilang tayo ay mga anak ng Diyos, maging example tayo na ipakita natin ang kabutihan ng Diyos. Amen. Mabuti pa ang Diyos sa buhay natin. Amen. Amen. Hallelujah. Napakasarap po nasa presensya ng Panginoon. Kung anin natin yung banal na Espiritu, sabi nga, anong bunga ng banal na Espiritu? Pag-ibig. Amen. Amen. Kapayapaan naroon. Katyagaan naroon. Katapatan ay naroon. Pag ang banal na Espiritu ang kumikilos, hindi tayo mamumroblema. Amen? Amen? Hallelujah. At ano sabi pa rito, kailangan natin ay okay. Chapter 42 ng awit. Chapter 42 verse 1 and 2. Na sabi rito, an example dito sa salita dito ay katulad ng usa. Kung paanong yaong batis ang hanap ng isang usa. Ang uhaw ko, okay, gayon hinahanap ang Diyos na uhaw kong kaluluwa. So, ibig sabihin, hallelujah, kung ang usay na uuhaw na naghahanap ng tubig, hallelujah, sa isang batis, ganun din ang gawin natin pag tayo'y nauuhaw. Kung ano nyo, yung John chapter 4, no, kausapin ng Panginoon ng isang Samaritan woman. Na sabi ng Panginoon, pwede bang makainom doon sa babae? Kung mo ang sabi, alam niya nga Samaritana at Samaritano ay hindi nakikipag-unay ang Jew sa Samaritano. Ang sabi ng babae, ikaw ay Hudyo, ako ay Samaritana. Hindi nakikipag-ugnay. At ang sabi ng nahingi
ng tubig. Sabi, paano ka makasasalok ng tubig dito? Dito ay malalim na balon. Pero ang sabi ng Panginoon, kung alam mo lang, ang umiinom ng tubig na ito ay muling mauuhaw. Pero ang tubig na ibinibigay ko ay hindi na muling mauuhaw. So, ibig sabihin, ang salita ng Diyos, ito ang katugunan sa ating kauhawan sa spiritual na bagay. Amen? Na napakahalaga nito. Hallelujah! Ang spiritual na bagay ay ang salita ng Diyos upang maibsan ang ating kauhawan. Pag naibsan nating kauhawan, mayroon na tayong kapanatagan. Amen? Ulitin ko yung awit 42, verse 1 and 2. Sabi rito, kung paanong yaong batis ang hinahanap ng isa, ng usa, gayon hinahanap ang Diyos ng uhaw kong kaluluwa. So, ibig sabihin, kailangan nating hanapin lagi ang presensya ng Diyos na andyan siya, nasa iyong tabi. Amen? Sabi nga, 2 or 3 gather my name, sabi ng Panginoon, ako'y kasama nila sa anyong kalagitnaan. So, kasama natin ang Panginoon, hallelujah, at damahin natin ang presensya ng Diyos sa pamagitan ng kanyang salita. Sa verse 2, sabi, nananabik ako sa Diyos, Diyos na buhay, walang iba. Kailan kaya maaaring sa harap mo ay sumamba? So, ganon ang kailangan ng tao na manabik sa Diyos at kailangan lagi tayong sasamba sa Kanya. Amen po ba? Kailangan natin siyang sambahin sapagat ang ating buhay ay galing sa Diyos. Ang ating pamumuhay ay galing sa Diyos. Ang pananatili natin dito sa mundong ito ay galing sa Diyos. Ang ating kagalingan ay galing sa Diyos. Ang ating pagpapala ay galing sa Diyos. Amen? Ito ang dapat nating alalahanin na ang Diyos ay panabikan natin. Amen? Ang Diyos na buhay na walang iba. Kailan kaya maaaring sa harap mo ay sumamba? So, ibig sabihin, sambay natin lagi ang Diyos. Sa lahat ng oras. Amen? Gawin natin yon upang maranasan natin ang pagpapala ng Diyos. Kasi kung hindi natin kilala ang Diyos at hindi natin naunawaan ang Diyos, ba't tayo naghahanap ng pagpapala? Pero kung ginagawa natin ang kalooban ng Diyos, amen, inuna natin siya. Lagi natin siyang pinupuri, pinararangalan, tinataas, pinakikita sa ating buhay, malulugod itong Diyos. Amen? Hallelujah. Palakpak po sa Panginoon. Ito po ang mga susi na kung paano hanapin ng Diyos, unahin natin na sambahin ng Diyos sa pamagitan na tawagin natin siyang our Father. Amen? Hallelujah. At purihin natin sa awit 150, 1-6 na kailangan talaga natin, igalang natin ng Diyos. Amen? Kawikan 3:9, luwalhatiin ng Diyos. Amen? Sa chapter 34 verse 3 ng awit, at kauhawan natin ang siya. Amen? Nakatulad ng isang-isa. Amen? Ang kanyang presensya. Ang sarap pong damahin ang presensya ng Diyos. Amen? Ito po yung kailangan natin gawing uunahin natin ng Diyos. Pangalawa, yung kingdom of God. Amen? Na tayo, ang kaharian ng Diyos ay maranasan natin sa ating buhay. Ibig sabihin, pag nasa atin ang kaharian ng Diyos, ibig sabihin, ano ang bang kaharian? Ibig sabihin, naroon lahat. Amen? Ang ating pangangailangan. Nasa kaharian ng Diyos. So, ibig sabihin, dito sa isang verse na binigay sa akin, tayo ay ipinanganak sa Espiritu. Tayo ay pinanganak na magmuli. Amen. Ang sabi nga doon, ang isang taong pinagmuli ay hindi siya paghaharian ng Diyos. So, ibig sabihin, tayo ay mga anak na ng Diyos, tayo po ay kanyang pinaghaharian, tayo ay kanyang tinubos ng Panginoon, inalis na sa atin ang kasalanan, hallelujah, sapagat tayo mga anak na ng Diyos, pinatawad tayo, tinubos tayo ng dugo ng ating Panginoon, hallelujah. Tayo po ay mga anak na ng Diyos. Ibig sabihin, kung tayo anak ng Diyos, tayo ay makapananahan sa kanyang kaharian. Amen po ba?
tayo ay makapamumuhay ng maayos sa presensya ng Panginoon. Yun po ang una. Pangalawa, kailangan po tayo ay magsisi sa kasalanan. Ito po ay sa Marcos chapter 1 verse 15 na ito po ay nung ang Panginoon ay nagpagaling. Mark chapter 1 verse 15. At sinabi rin po doon sa 1 John chapter 1 verse 9 na sabi kung ipapahayag ng iyong mga labi ang lahat mong kasalanan, tapat ang Diyos na tayo ay kanyang patatawarin. Amen po ba? Ganun kabuti ang Diyos. Hallelujah. Kailangan i-open natin sa Diyos ang lahat ng ating kahinaan, ang ating pagkukulang, ang ating kasalanan. Tapat siya na tayo ay patatawarin. Amen po ba? Hallelujah. Ito po yung Mark chapter 1 verse 15. I think this is ito po ay nagpagaling ang ating Panginoon. Amen. Nang sabi po rito sa 15, ito ang nasa daan. Okay. Ito ang mga nasa daan na nasika. Okay. Mali yata yung aking verse. Balik. Okay. 15 na. Okay. Babasahin ko. Ito ang mga nasa daan na nasika ng salita. Pagkatapos nilang masika, ay pinakinggan ito. Sa pagdakay dumaan si Satanas at inalis ang salitang nakahasig sa kanilang puso. Ibig sabihin, merong magnanakaw. Amen. Pero hindi ito. I think that is ay yung ang nagpagaling ang ating Panginoon. So, hindi ko nabasa ito kanina. So, pangatlo, kailangan ang pinaka-supporting verse yung pagsisisi ay yun na lang 1 John 1:9. Sabi kong ipapahayag ng iyong mga labi ang ating lahat ng kasalanan, tapat ang Diyos na tayo ay kanyang patatawarin. At dito po sa pagpapalaya ni Kristo sa Colossus chapter 1, Colossus chapter 1, okay, verse 12 and 14. Kung makikibukas po kayo, maganda yung ating nababasa. Kung tama yung salita ng Diyos na ating naririnig. Amen? Hallelujah. Colossus chapter 1, verse 12 hanggang 14. 1:12. Nabasa nakuha mo. Pakibasa. At magpasalamat kayo sa Ama sapagkat minarapat niyang ibilang kayo sa mga hinirang na nagmamana ng kaharian ng kaliwanagan. Niligtas niya tayo sa kapangyarihan ng kadiliman at inilipat sa kaharian ng kanyang minamahaling anak. Amen. Sa pamamagitan ng anak, tayo pinalaya at yes. sa ating mga kasalanan. Amen. Palakpak po sa Panginoon. Hallelujah. Malina po tayo ay pinalaya na ng ating Panginoon sa ating mga kasalanan. Amen. Tayo po ay karapat-dapat ng manahan sa kanyang kaharian. Amen. Na tayo ay kanyang pinatawad at pinalaya. Amen. Hallelujah. Palakpak po sa Panginoon. Hallelujah. At maging doon po sa pagsunod natin sa Panginoon, kailangan tayo ay sumunod. Matthew chapter 5, verse 20. Matthew 5:20. Okay, kung hinauna. Alin? 1:20 ng Matthew. Amen. Sinasabi ko sa inyo, kung ang pagsunod niyo sa kalooban ng Diyos ay tulad lamang ng pagsunod ng mga eskriba at mga pariseo, hindi kayo makakapasok sa kaharian ng Diyos. Dito po ay pinapaalala sa pagsunod natin sa Panginoon ay kailangan hindi natin gagayahin ang pagsunod ng mga pariseo. Amen? Wala sa puso nila ang Panginoon. Amen? Wala sa puso nila ang tunay na pagsunod sa Diyos. Kaya ulitin ko, nabasahin ko
ang sinasabi ko sa inyo, kung ang pagsunod ninyo sa kalooban ng Diyos ay tulad lamang ng pagsunod ng mga eskriba at ng mga paraseo, hindi kayo makapapasok sa kaharian ng Diyos. Alin ang dapat nating sundin, kundi ang kalooban ng Diyos. Amen? Ang kalooban ng Panginoon, ang mga ay pinapahayag ng ating Diyos ang ating susundin, hindi ang mga paraseo at eskriba. Kasi ang mga paraseo at eskriba, dahil sinusunod nila lamang ang kanilang sarili, yung batas ay kanilang binabago at ang kanilang batas ang pinaiiral. Amen? Ang kalooban ng Diyos ang dapat nating sundin. Amen? Hallelujah. So, ano pa? Yung pag-ibig ng Diyos na ibinigay sa atin. So, ito'y matadagpuan natin sa Santiago chapter 2 verse 5. Hallelujah. 2:5 ng Santiago. Amen. Pakibasa po. Tignan ninyo mga kapatid kong minamahal. Hinirang ng Diyos ang mga dukha sa sanlibutan upang maging mayaman sa pananampalataya at maging kasama sa kahariang ipinangako niya sa mga umiibig sa Amen. Ang ganda rin po ng salitang ito. Sabi rito, tingnan ninyo. Ibig sabihin, ipinakikita sa atin na sabi mga kapatid, kung minamahal, tinawag tayong minamahal ng Diyos, hinirang ng Diyos na mga dukha. Ang sabi rito, sa sanlibutan upang maging mayaman sa pananampalataya. So, ibig sabihin, layunin ng Diyos, lalo na ang mga dukha, lalo na ang walang pag-asa na kailangang ipakita natin, ituro sa kanila ang pananampalataya upang sila ay maging mayaman. Amen? Sa pananampalataya, pag ikaw ay mayaman sa pananampalataya, walang imposible sa Diyos. Sabi nga dun sa Hebrew chapter 11 verse 1, yung iniisip mo, maniwala ka, amen, at ito ay mangyayari. Amen? Yun po ang pananampalataya. Amen po ba? Na kailangan natin gawin ng mga bagay na yon. Hallelujah. Ulitin ko yung verse 5 ng Santiago. Sabi rito, tingnan ninyo ang mga kapatid kung minamahal, hindi lang kayo ng Diyos, ang mga dukha sa sanlibutan. So kalimitan tayo ay simpleng mamamayan, simpleng tao, amen, upang maging mayaman sa pananampalataya. Ibig sabihin, pag ikay mayaman sa pananampalataya, wala kang poproblemahin, amen? Hindi mo kailangan ang napakaraming salapi. Binigyan tayo ng karapatan ng Diyos na maging anak. Amen? At tayo'y anak ng Diyos. Pwede tayo humingi sa tatay natin ng kahit ano. At kung sakaling mayroong tayong sakit at karamdaman, dahil sa ating pananampalataya sa Panginoon, naniwala tayo, hallelujah, dahil sa kanyang mga latay at sugat tayo ay kanyang pinagaling. Dahil sa kanyang dugo, tayo ay nilinis ng Diyos. Amen? At kung tayo naniniwala, hindi natin kailangan ang maraming pera. Ang hospital ay negosyo. Ang mga gamot, negosyo. Yung dinadialysis, negosyo. Hindi po ito'y pagtulong sa tao. Business po ito. Ito ang sistema ng mundo. Pero kung ikaw'y nananampalataya, sumusunod ka sa kalooban ng Panginoon, wala kang dapat katakutan. Anytime, pwede kang pagpalain. Anytime, ikaw ay pagagalingin ng Diyos. Anytime, meron kang kapayapaan. Amen po ba? Palakpak po sa Lord. Ang bilanggo ay makalalaya. Amen? Saan po natin matatagpuan yun na sasabi ang bilanggo ay makalalaya? Sa 61 ng Isaiah, verse 1. Isaiah, verse 1. Isaiah 61, verse 1. Okay, basahin natin. Ito po ay pinangahawakan ko. Kaya po malakas ang loob kong mag-share sa mga nasa kulungan. Sabi po rito, okay. 61, verse 1.
ako ni Yahweh ng kanyang espiritu. Pinirang niya ako upang ang magandang balita'y dalhin sa mahihirap, pagilingin ang sugat ng puso, palayain ang mga bihag at bilanggo. Amen. Palakpak po sa Panginoon. Malinaw po itong salitang ito na ito po'y pinanghahawakan ko. Pinuspos ako ni Yahweh ng kanyang espiritu. Hinirang niya ako upang magdala ng magandang balita dalhin sa mahihirap. Amen? So, ang kawawa lagi ay ang mahihirap. Kung walang salapi, pag may sakit at pumunta sa ospital, ano ang hinihingi? Down payment. Salamat at may mga government hospital. At pag dinala doon, kailangan ganitong kalaki ang down payment. At pag ikay namalagi doon, mamumroblema ka sa hospital. Hindi ka naman nila patatawarin. Maybe kung may PhilHealth ka. Pero sa government hospital, salamat. Kalimitan po ay nakalilibre. Amen? Pero mas higit na makalilibre tayo sa Diyos. Amen. Hindi natin kailangan magkasakit. Amen? Dahil tayo anak ng Diyos. Tayo tinubos ng Diyos. Amen? Tayo ay, dahil sa kanyang mga latay, tayo ay kanyang pinagaling. Panghawakan natin yon. Amen? Tayo ay pinagaling na ng Panginoon. Hallelujah. Sabi, ulitin ko yung salitang yon, pinuspos ako ni Yahweh ng kanyang espiritu, hinirang niya ako upang ang magandang balita ay dalhin sa mahihirap. So, sa mga taong nangangailangan ng kayamanan, ang sabi nga, health is wealth. Amen. Nakapag-English tayo. Health is wealth. Totoo po yun. Ang kalusugan ay kayamanan. Aanhin mo ng napakaraming pera kung pinakyaw mo na rin ang lahat ng uri ng sakit. Meron po akong narinig na isang malaking negosyante. Siya po ay napakayaman. Pero ang kinakain niya araw-araw o iniinom na lang ay gatas lang. Aanhin mo ang pera. Hindi ka pwedeng kumain ng lahat ng uri ng masasarap na pagkain. Sa paningin ng tao masarap, pero lason. Naniniwala ba kayo yung masasarap? Lason. Amen po ba? Pag masarap ang pagkain, gaganahan kang kumain. Pag ikaw ay nasobrahan, hahanap ka ng gamot. Maaaring kayo nahihigo, mataas ang presyon, no? Hindi bagay sa iyong pagkain. Di ba? Pero kung pananampalataya, may kapayapaan ka. May contentment, may kakontentuhan ka. Amen? Hallelujah. At sabi rito, dalhin sa mahirap, pagalingin ang sugat ng puso. Brother, sabi pagalingin ang sugat ng puso. Kung may mga meron tayong pag-aalala, depression, lalo na kabataan, hindi nasipot ng mga kanilang mga sinisintang, sa sakit ang puso, no? Pero ang sabi ng Lord, pagalingin ang sugat ng puso, palayain ang mga bihag at mga bilanggo. So ito po yung purpose ng Lord para sa ating lahat. Amen? Hindi po sa maraming salapi at hindi po doon sa mayayaman. Dahil ang mayaman sa pera umaasa, hindi po sa Diyos. Pakyaw din nila ang lahat ng sakit. At ang sabi pang mayaman, dalhin mo ko doon sa hospital ng mga specialist ng doktor. Kunin mo lahat ang doktor. Mabubuhay ka, lalagyan ka ng masin. Buhay ka, pero hindi ka nanagalaw. Pero kung gano'n. Dahil maraming pera, natibok lang ay puso, pero wala nang nararamdaman. Yun po ang mayaman. Uubusin ang salapi. Dahil doon sila nananampalataya. Pero pag ikaw ay naniniwala sa Diyos, dito pa lang sa lupa, ang sabi, Ama namin na nasa langit, sambahin ang ngalan mo dito sa lupa, gaya na sa langit.
So, ibig sabihin, dito ay mararanasan natin ang pagsamba, pagpupuri, gayon ang ginagawa sa langit at mararanasan natin ang kaharian ng Diyos dito sa lupa. Pagkasama natin ng Diyos. Amen po ba? Palakpakan natin si Lord. Amen. Hallelujah. So, ang katapatan, okay? Saan na ba tayo? Okay. Dito pa rin sa pagsunod kay Kristo, yung pag-ibig ng Diyos na nabasa na natin sa Santiago chapter 2 verse 5, katapatan sa pananampalataya, basahin natin, amen, katapatan sa pananampalataya sa Gawa chapter 14. Tingnan natin kung ano ang sinasabi ng Diyos. Gawa 14 verse 22 hanggang 22. 14:22. Okay. Alin? Pinatatag nila ang kalooban ng mga alagad at pinagpayuhan na manatiling tapat sa pananampalataya. Yes! Magdaranas muna tayo ng maraming kapigatan Yun. bago makapasok sa kaharian ng Diyos. Yes. Sa kanila. Amen! Napakaganda na sinabi dito sa mga alagad. Sabi rito, pinatatag nila ang kalooban ng mga alagad. Yun muna ang kailangan natin na tayo ay maging matatag. Amen? Amen. Kasi kung hindi tayo matatag at dumaan sa mga problema, ano ang mangyayari? Amen? Hallelujah. Ang sabi doon, pinatatag nila ang kalooban ng mga alagad at pinagpayuhan. So tayo ay pinatatatag at pinapayuhan na manatiling tapat sa pananampalataya. Sapagkat ito ang ating kayamanan, ang pananampalataya. Hindi natin kailangan ang napakaraming salapi. Ano sistema ng mundo? Lahat ng paraan para magkaroon ng maraming pera. Marami nagbabakasakali, ano yon? Napunta sa mga lotto house, no? At saka yung waiting ng waiting. Alam yung waiting? Waiting ng waiting, baka sakali. Waiting. Alam na ninyo yon. Laging nagbabaka sakali. Hindi maniwala at tumingin sa itaas na kung ano mga bagay na narito sa mundo ay pag-aari natin. Amen? Amen. Nilikha ito ng Diyos para sa iyo, para sa ating lahat. Amen? Sabi nga, ang ibon hindi nagtatanim o nag-aani, pero pinakakain ng Diyos. Amen po ba? Hindi sila namumroblema. Pero tayo, sa mga eskwelahan, ano ang tinuturo kaila at turo din ng mga magulang, anak, magsikap kang mag-aral. No? Yun ang turo. Hindi po masama yun. Magsikap kang mag-aral, maging professional ka. Pag ganon, ikaw ay magkakaroon ng salapi. Magkakaroon ka ng maraming pera. Pero hindi sinasabing, anak, manampalataya ka sa Diyos. Amen? At ikaw ay magiging mayaman. Bakit? Pag ikaw may pananampalataya, hindi ka mamumroblema. Amen? Hallelujah. At kailangan pag ikaw ay may pananampalataya na sa Panginoon, sabi na faith without action is dead. Ibig sabihin, pag may pananampalataya ka, wala kang katatakutang gawin ang kalooban ng Diyos, gawin ang nararapat upang ikaw ay pagpalain ng Diyos. Amen? Hallelujah. Amen po ba? Amen. Gusto ba natin pagpapala? Amen. Pananampalataya kay Lord. Sabi nga, pag may pananampalataya ka, amen, at ikay naniwala doon sa iyong desire ng iyong puso, maniwala ka na gagawin ito ng Diyos dahil may pananampalataya. Amen? Yung mga apostol, nang sila ay sumakay sa bangka, naroon sila sa dagat at nakakaranas sila ng matinding alon. Pero nung makita nila na may naglalakad sa ibabaw ng tubig, natakot sila.
Nung makita nila, at ang sabi, multo. Pero sabi ng Panginoon, hindi ako multo. Ako ito, si Jesus. Si Peter isang nananampalataya at naniniwala kay Jesus. Na sabi, Lord, Panginoon, kung ikaw yan, papuntahin mo ako sa iyo. Ang sabi ng Panginoon kay Peter, come. Amen? At siya po ay nakalakad at nakalapit sa Panginoon. Dahil siya'y naniniwala sa Panginoon na kaya niyang gawin kung ano ang ginagawa ng Panginoon. Kaya ba natin gawin ang ginagawa ng Panginoon? Amen. Siya po ay nakalakad dahil siya'y naniwala na ang Panginoon yun. Pero bakit siya lumubog? Mas tiningnan niya ang sanlibutan kaysa si Lord. Nung alsin niya ang paningin sa Panginoon, tumingin sa sistema ng mundo, ano nangyayari sa kanya? Lumubog. Ganun po tayo. Pag tayo mananampalataya at naniniwala sa Panginoon, huwag nating aalisin ang pananampalataya sa Panginoon. Huwag nating aalisin ang ating paningin sa Panginoon. Kung ano man ang plano natin sa buhay, huwag nating aalisin ang paningin natin sa Panginoon. At pag inalis mo, tsak, ikaw ay lulubog. Amen? Ano mang pangarap mo, plano mo, huwag mong ilalayo ang Panginoon sa buhay mo. Amen? Malinaw, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Amen? So, hindi natin kailangan lumayo sa Panginoon, pero pagpapalain ka ng Diyos sa desire ng iyong puso. And then, kung ikaw ay pinagpala ng Panginoon, aanhin mo ang iyong kayamanan. Kung ikaw ay may Diyos. Amen? Meron pong sinabi ng Panginoon na isang napakayaman. Sabi ng mayaman, sabi ng mayaman sa Panginoon, Panginoon, ano po ang dapat kong gawin para ako magkamit ng buhay na walang hanggan? Sabi, nasunod mo na ba ang lahat ng kautusan? Opo. Malinaw na sagot ng mayaman. Nasunod ko na po ang lahat ng iyon. Ngayon, naalala ng Panginoon, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Nang sabi ng Panginoon doon sa mayaman, okay, umuwi ka, ipagbili mo ang lahat mong kayamanan o ari-arian at ipamahagi mo sa mga dukha. Ano ang nangyari doon sa mayaman? Umuwi ng nalulungkot. Bakit? Na napakayaman niya. Pinaghirapan niya, pinagpagura niya, ginawa niya ang lahat para maging mayaman, at ang gagawin ng Panginoon, ipamimigay lang sa mga dukha. Anong sasabihin? Maaring sinabi ng mayaman na, bakit po yung pinaghirapan ay ipamimigay lang? No. Pero hindi ka magkakamit ng kayamanan sa langit dahil ikaw ay mayaman. Maramo. Ang layunin ng Diyos, hindi niya ipinagkait ang kanyang bugtong na anak. Amen? Para sa iyo, para sa atin, para sa ating lahat. Amen? Para tayo ay maging mayaman. Nalungkot po yun. At ang sabi ng Panginoon, mabuti pa sa kamelyo ang makapasok sa butas ng karayong kaysa sa isang mayaman na makapasok sa kanyang kaharian. So, ibig sabihin, hindi po basihan ang ikaw ay mayaman para ikaw ay magkamit ng buhay na walang hanggan. Amen? Ang mga bagay, sabi nga ng Panginoon, huwag kayong mag-impok ng kayamanan dito sa lupa sapagkat dito ay may naninirang tanga at kalawang. Ang ginto mo, pagpapano kung panahon ng giyera, ano mo ang kayamanan mo? May mabibili ka ba? Wala. Amen? Sa oras ng giyera, wala ang kayamanan mo. Isang patak lang ng bomba. Kung ikaw hindi madamay, swerte mo. Kung ikaw madamay at ikaw naman nasa Panginoon, sigurado katiyakan ng buhay mo. Ibig sabihin, ang kayamanan ng mundong ito ay mawawala ng saysay
sa oras ng problema. Amen po ba? Kaya ang gawin natin ay ang kalooban at sundin ang kalooban ng Diyos. Amen. Hallelujah. Palakpak po sa Panginoon. Amen. Sabi rin po rito sa para tayo magkamit ng buhay. Amen. Sa Matthew chapter 18, verse 1 to 4. Ito po ay patungkol sa mga bata. In-example po ng Panginoon ang mga bata. Yan, nakuha mo na. 18, chapter 18 ng Matthew, verse 1 to 4. Nang sandaling iyon, lumapit kay Jesus ang mga alagad at nagtanong, sino po ang pinakadakila sa karamihan ng langit? Tinawag ni Jesus ang isang bata, pinatayo sa harapan nila at sinabi, tandaan ninyo ito at kapag hindi kayo nagbago at tumulad sa mga bata, hindi kayo mabibilang sa mga pinaghahalian ni Diyos. Ang sinumang nagpapakababa na gaya ng bata ito ay siyang pinakadakila sa mga pinaghahalian ni Diyos. Narinig niyo po yung salita ng Diyos? Ang in-example ng Panginoon ay bata. Bakit po in-example ng Diyos ang bata? Ang bata po ay hindi marunong magsinungaling. Kung ano nakita ng bata, ito po ang kanyang sinasabi. Ang bata po ay hindi marunong magaling. Amen? Maaring sila magkalaro ng dalawang bata ay nagkaroon ng nagkainisan. No? Nakialam mo yung matanda. No? Nagkaaway yung dalawang matanda. Yung dalawang matanda ay halos magsumpaan. Pero yung bata, makasisa mo, sila ay naglalaro na. Pero yung matanda nakapagbitaw na, huwag kang tutungtong sa lupa at sa bahay namin. Naku, hanggang tumanda na. Lilipas ng panahon, hindi makatungtong. Pero yung bata, nag-aapi na. So, ibig sabihin ng Diyos, maging katulad tayo ng bata. Pero, huwag magbata-bataan. Magkaiba po yun. Huwag tumulad tayo sa ugali ng bata, pero huwag nating ugaliing magbata-bataan. Amen? Nakakahiya po sa harapan ng tao. No? Na tayo may sapat na gulang ay mukhang nagbabata-bataan. No? Okay? Ang sabi rito sa verse, ang sino mang nagpapakababa ng gaya ng batang ito ay siyang pinakadakila sa pinaghaharian ng Diyos. So, ibig sabihin, tayo ay pinaghaharian ng Diyos. Amen? At anong kasunod doon? Ang sino mang tumanggap sa isang batang ganito dahil sa akin. So, si Jesus ang ating tinanggap. Amen? Ay ako ang tinanggap. So, ibig sabihin, si Jesus ang manatiling nananahan sa puso at isipan natin. Amen po ba? Lalo na po yung dalawang kabataan na nasa terrace. Amen po ba? It's a good message for you. Amen. Pakinggan po natin. Huwag natin maging walang kabuluhan ang salita ng Diyos. Ito'y para sa future ninyo. Amen? Hindi po namin kayo sayang po yung oras at panahon. Ito po ay oras para sa Panginoon. Amen? Pagkatapos nito, pwede na niyong gawin maghapon. Amen? I'm sorry to say, para sa inyo ito, amen? Mahal kayo ng Diyos. Hallelujah. Napakalaga po na mensahe na tinuturo. At sundin natin ang kalooban ng Diyos. Ano ba ang kalooban ng Diyos? On His righteousness and His righteousness. Ang kalooban ng Diyos ang kailangan nating sundin. Pagpapala po ito. Pagtatagumpay po ang mensahe ng Panginoon. Amen? Hindi po natin makukuha sa sistema ng mundo ang tagumpay. Kahit sabi nga, makamtan mo man ang buong mundo, pero kung ang buhay mo mapapapunta sa impyerno. Totoo po ito. It's not a joke. Ang message ng Panginoon. Ang blessing ay hindi sa rami ng kayamanan. Ang kalimitan, sabi, the love of money is the cause
of evil. No? Road cause of evil. Amen? The love of money is the road cause of evil. Ito po yung sistema ng mundo. Ang dami pong naghahangad ng kayamanan. Ang dami gustong maranasan. Pansamantala lang yan. Dito lang sa mundong yan. Pero hindi po nababayaran ng Diyos. At hindi nasusuhulan ng Diyos. Doon ka titingnan sa mga ginagawa mo. Ayon sa kalooban ng Diyos. Pwede mo makamtan ang kayamanan sa lahat ng bagay dito sa mundong ito. Nakasama mo ang Diyos. Pero hindi ka magkakamit ng buhay na walang hanggan kung ang sistema mo ay sanlibutan. Amen? For God so loved the world that He gave His only begotten Son, for those who believe should not perish, but have everlasting life. Amen po ba? Palakpak sa Panginoon. Ang message po ng Panginoon ay ito ay source of blessing. Yung pangarap natin, yung mga plano natin sa buhay, ang Diyos ang inyong maging huwaran. Amen? Hindi po ang sistema ng mundo. Amen? Ano po ang sunod dito? Nabasa na natin yung okay. O dito na tayo sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Basahin natin na yung doon sa Romans chapter 2 verse 8 and 1 Peter chapter 4 verse 2 and 3. Okay, pakinggan natin. Amen. Ito ay pamamaraan ng Diyos kung paano tayo pagpapalain. Chapter 2 verse 8 to 8. Pakinggan natin. Dapat ba't matinding galit at puot ang babagsak sa mga lumilukha ng pagkakabahagi at ayaw sumunod sa katotohanan kundi sa kalikuan. Yun. Paalala po ito ng Panginoon. Hallelujah. At chapter 2 verse 8. Lubos akong nagpapasalamat sa Diyos. No. 2:8. Okay. Pakinggan po natin. Datapwat matinding galit at puot ang babagsak sa lumikha ng pagkabahabagi at ayaw sumunod sa kalooban kundi sa kalikuan. Amen? So, hindi po tayo ang source na tayo ay magkahiwa-hiwalay. Hindi po kalooban ng Diyos. At ang nagbabahabahagi ay ito po ay kagagawa ni Satanas. Amen? At sabi rito, mga lumikha ng pagkababahagi ay ayaw sumunod sa kalooban ng Diyos, kundi sa kalikuan. So ito'y paalala na ang ating susundin ay kalooban ng Diyos at hindi yung kalikuan at sistema ng mundo. Amen? Kasi tayo ay nakatuon sa sistema ng mundo. Hindi po maaalis natin ang sistema ng mundo. Amen? Dahil tayo dito nakatira. Pero ang nais ng Diyos, kalooban niya ang ating susundin. Amen? Mayaman na tayo sa lupa at magiging mayaman tayo sa langit. Sabi ng ating Panginoon, mag-impok kayo ng kayamanan. Sa Matthew chapter 4, huwag kayong mag-impok ng kayamanan dito sa lupa sapagkat dito ay may naninirang tanga at kalawang. Sa lip, ang impukin ninyo ay ang kayamanan sa langit. Mayaman ka na sa langit, mayaman ka pa rin sa lupa. Nasa pananampalataya. Amen? Hallelujah. Palakpak po sa Lord. Yung 1 Peter chapter 4, 1 Peter chapter 4, verse 2-3. At ang pinag-uukulan niya ng buong panahon sa buhay na ito ay ang kalooban ng Diyos. Yun. At hindi na ang mga pinakamimikis ng tao. Sapat Yes. na ang panahon inaksaya ninyo sa paggawa ng mga bagay na Okay. kinahumalingan ng mga di kumikilala sa Diyos, kahalayan, sa pagsita ng laman, paglalasing, walang taros ng pagsasaya, mga paghihinaman at
marim na pagsamba sa mga Diyos. Yan. Ito po ay paalala ng ating Panginoon. Chapter 4, verse 2 and 3. Ulitin ko po, ang pinag-uukulan niya ng buong panahon ay buhay na ito. Yung buhay na ito sa mundong ito. At ang kalooban ng Diyos. Napakaganda po yun. Ng kalooban ng Diyos ang pinag-uukulan. At hindi ang pinaka-minimithi ng tao. Ito yung minimithi ng tao, system of this world. Sapat na ang panahong inaksaya ninyo sa paggawa ng mga bagay na kinahuhumalingan ng mga di kumikilala sa Diyos. Kahalayan, masasamang pita ng laman, paglalasing, walang taros na pagsasaya, mga pag-iinuman at karimari-marim na pagsamba sa Diyos-Diyosan. So, ibig sabihin, ito po ay paalala ng ating Panginoon. Amen? Hallelujah! Na dapat nating iwaksi ang mga bagay na hindi ayon sa kalooban ng Diyos. Ito po ay totoo. Ang layunin ng Diyos ay maging matiwasay, maayos ang ating pamumuhay. Amen? Nakasama natin ng Diyos. Amen po ba? So ano pa dito? Hallelujah. Dito po ay sa wastong pamumuhay sa chapter 1 Peter chapter 2 verse 15. 2:15 ng 1 Peter. Sapagkat ibig ng Diyos na pabulaanan ng inyong wastong pamumuhay ang sinasabi ng mga dahil sa kanilang pamumuhay. Yung. Paalala po ulit. Sapagkat ibig ng Diyos na pabulaanan ng inyong wastong pamumuhay. So, ibig sabihin, kailangan po ay wasto ang ating pamumuhay. Amen? At sinasabi ng mga hangal, ito ang sinasabi ng mga hangal, walang Diyos, walang paniniwala sa Panginoon dahil sa kanilang kamangmangan. So, ibig sabihin, malinaw na ang taong walang Diyos ay ang salita po niya ang sabi, kamangmangan. So, ibig sabihin, pag ikaw'y nasa Panginoon, ay ikaw ay magiging matalino. Amen? Hallelujah. Hallelujah. At kailangan alamin natin ang kalooban ng Diyos. So, ibig sabihin, kailangan natin malaman ang kalooban ng Diyos sa Colossians chapter 1 verse 9. Colossians chapter 1 verse 9. Pakinggan po natin ang salita ng Diyos. Okay, pakibasa. 1:9. Oh. Kaya't mula nang narinig namin ito, patuloy namin idinadalangin sa Diyos na naway puspusin niya kayo ng kaalamang kaloob ng Espiritu. Yes. Upang lubusan ninyong maunawaan ang kanyang kaloob. Ito po ang plano ng Diyos sa atin. Kaya't mula nang marinig natin ito, patuloy naming idinadalangin. So hindi po tayo nagkukulang sa prayer. Sa Diyos, naway puspusin niya kayo ng kaalamang kaloob ng Espiritu. So, ibig sabihin, kailangan natin ang presensya ng banal na Espiritu upang magampanan natin ang tungkulin ng Diyos sa atin. Amen? Amen po ba? Amen. Hallelujah. So, kailangan natin ang Holy Spirit. Amen? At lubusan ninyong maunawaan ang kanyang kalooban. Kasi ang pag-aaral ng salita ng Diyos, ito ang nagpapatibay at nagpapatatag ng ating pananampalataya. Ang layunin po ng Diyos, hindi lang dito sa lupa, hanggang tayo makarating sa langit. Amen? Hallelujah. Amen po ba? Amen. Tutuusin, mapalad tayo. Sabi nga, kahit kakaunti tayong bilang, pero nakikinggan mo at napapakinggan ang salita ng Panginoon. Amen? At ano pa? Pagpapasalamat, kailangan natin ang magpasalamat. Unang Thessalonica, chapter 5, verse 18. Unang Thessalonica. Chapter, okay, 5:18. Magpasalamat ninyo
ninyo sa pangalan ni Kristo Jesus ang lahat ng pangyayari sapagkat yaon ang ibig ng Diyos. Yes! Kailangan tayong laging magpasalamat. Amen po ba? Amen. Sapagkat sa araw-araw ng ating buhay, masama man o mabuti, dahil tayo nananatiling nasa pag-iingat ng Diyos. May pagsubok. Amen? Hindi kanya iiwan ni pababayaan. Na maraming sinabi ng ating Panginoon, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal, at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Sa ayon po ay Matthew 11:28. Maging sinabi po ng Panginoon doon po sa Jeremiah 33:3. Sabi doon, tumawag kayo sa akin at ipapahayag ko ang mga bagay na hindi ninyo maunawaan. So, ibig sabihin, maaaring may time na tayo hindi natin maunawaan ang sitwasyon. Pero ang susi ay ang pagtawag sa Diyos. Amen. Ang pakikipag-usap sa Diyos. Amen? Na dapat natin gawin, anumang sitwasyon, tayo ay magpasalamat sa Diyos. Amen po ba? Amen. Anumang sitwasyon na hindi natin maunawaan, gagawa ang Diyos para maunawaan natin. Kuminsan, hindi natin kayang solusyonan ang problema sa sarili nating paraan. Amen? May limitasyon ng ating kakayanan. Amen? Tayo, pag sa Diyos tayo lumapit, sigurado. Amen? At ang sabi rin ng Lord, hindi kita iiwan ni pababayaan man. Na andyan ang Diyos. Anong meaning ng Emmanuel? Nasa sasakyan ni Bro. Meaning ng Emmanuel, God with us. So, ibig sabihin, naniniwala tayo na nakasulat sa kanyang sasakyan na ibig sabihin, ang Diyos ay kasama niya sa lahat ng oras. Ang Diyos ang sosolve ng problema. Ang Diyos mag-aayos ng mga bagay na di natin maunawaan. Ang kailangan lang natin ay lumapit sa Panginoon. Amen? At ang sabi ng Diyos, I am the way, the truth, and the life. No one goes to the Father except through Jesus. Kaya tayo nag-aaral ng salita ng Panginoon upang maunawaan natin ang lahat ng problema. Ang Diyos ang solusyon. May limit ang ating kakayanan. Pero ang Diyos minsan, diyan ka muna. Ako laang muna ang magsusolve. No. Paubayan natin sa Diyos. Ang puso, sabi nga, ang puso ng hari ay kontrolado ng Diyos. Kung saan niya gustong ibaling, ay ikaw pa ang hindi ayusin ng Diyos. Amen? Walang matigas sa Diyos. Amen? Kasi ang tao ay nilikha lang ng Diyos. Amen? Ang tao ay nasa pasya ng Diyos kung hanggang saan ang ating buhay. Walang pwede ipagmalaki ang tao. Pag sinabi ng Diyos, doon sa isang sinabi ng Diyos sa mayaman na nagmamalaki, ako'y nagpapatayo ng isang malaking kamalig. Ilalagay ko lahat yung aking kayamanan ay ikabubuhay. Ilalagay ko sa kamalig na yun, hindi na ako mag-aalala, hindi na ako pa magtatrabaho, hindi na ako mag-aalala. Ang sabi ng Diyos nung gabi, kinausap siya, hangal, ngayon din, kukunin ko ang iyong buhay. Anong saysay ng kayamanan mo? Amen? Walang saysay ang kayamanan ng mundong ito. Kung kunin ng Diyos, magkamal ka man ng salapi, kukunin ng Diyos ang buhay mo. Useless. Pagkakaguluhan ng iyong iiwanan. Pag walang kasulatan, no, akong tagapagmana na yan. Di ba? Amen po ba? Kalooban ng Diyos ang kailangan natin gawin at ang sumunod sa Kanya. Pagsunod sa kalooban ng Diyos, Romans chapter 12 verse 2. Ang sabi doon, huwag tayong umayon sa takbo. Hindi yung pabasa. Amen.
chapter 12, verse 2. Hindi nagbibiro ang Diyos. Huwag kayong umayon sa takbo ng mundong ito, mag-iba na kayo at magbago ng isip, upang mabatid ninyo ang kalooban ng Yes. Diyos. Kung ano ang mabuti, nakalulugod sa Kanya, at talagang ganun. Yan, tama ito. Sabi ito, huwag kayong umayon sa takbo ng mundong ito. Bawat taong lumilipas, iba't iba ang sistema na pang-akit ng mundo. Amen? Kung natatandaan nyo nung araw, ang mga tao busy-busy doon sa break game. Anong sumunod sa break game? Ay, nung una pa, nung kami naman, hindi tatay, comics. No? Huwakasan. Nakaupo sa isang paupahan, At walang kinaupa. Sumunod noon ay yung mga pocketbook. Mga pocketbook. Naku, ubalan lahat ng tao. Nauso yung break game. Naku, sa manlugan. Break game. Yung mga uso ng cellphone. Puyat na. Dato ka ko na ayaw pang bitawan ng cellphone. So, ibig sabihin, sa bawat panahon ay may sistema mundo para akitin ang tao ilayo sa paningin ng Diyos. Amen po ba? Ito yung mundo. Kaya ang sabi rito ng Panginoon sa kanyang salita, huwag kayong umayon sa takbo ng mundong ito. Paalala po yun. Bawat generation at bawat panahon, mayroong sistemang ginagawa si Satanas upang paglibangan. Ang sasabihin ng pagpunta sa church, pasensya na po, tanghalin na akong gumising. Napuyat sa pagtingin sa cellphone. Amen? Inaagaw ni Satanas yung pagsamba, pananampalataya, pagpupuri sa Diyos, paglilingkod sa Diyos. Napapagtuunan ang sistema ng mundo. Amen? Ulitin ko yung salitang yon. Huwag kayong umayon sa takbo ng mundong ito, mag-iba na kayo at magbago ng isip. Amen? So, tinuturan tayo na magbago ng isip upang mabatid ninyo ang kalooban ng Diyos. Kasi pag hindi mo na pagtuunan, alin na ang susunod pagtuunan? Ang kalooban na ng Diyos. At minsan, pagka hirap na, ang laki na ng problema sa kasisigaw, Panginoon, tulungan mo ako. Wala na akong magawa. Sa kahihingi ng tulong sa Diyos. Pero pinalalahanan, huwag kayong umayon sa sistema ng mundo. Amen? Amen. Pinapaalalahanan tayo. Kung kailan, hirap na, yung gumawa ng kasalanan, yung gumawa sa iyo ng sakit at karamdaman, yung nagpahirap sa iyo, pag nilamitan mo si Satanas, papatayin ka na lang, dadaling ka sa impyerno. Pero ang paglapit natin sa Panginoon, bibigyan ka ng buhay. Lumapit kayo sa akin, sabi ng Panginoon. Call unto me. Yes, yun ang solusyon. Pag hirap na sa kalalapit. At minsan, sa mga hospital, takbo sa hospital. Sasabihin ng doktor pag hindi na nila kaya. Ano sasabihin ng doktor? Ipagtiwala natin sa Diyos. Nung time na malakas-lakas pa na ipasok sa hospital, sabi tuwan-tuwa, ang mayaman daw, daming pera. Daming pambayan. Nung hindi na kaya ng doktor, kinausap, pasisyan po. Wala rin tayo gagawa. Sa Diyos na po natin iasa. Pag mamamatay na. Pero habang maaga na hindi ka nagkakaproblema at sakit, ipagpatuloy mo ang paglilingkod sa Panginoon. Hindi mo mararanasan yun. Amen? Sino sa Bible na hindi na nakaranas ng kamatayan na naging tapat sa Diyos? Si Elijah. Hindi niya naranasan. At si Moises, hindi rin pinakita kung paano siya namatay. Sabi na, ang Diyos ang naglibing sabi, ng salita ng Panginoon. Doon po sa panahon ni Ebat Adan, sa anak ni Ebat, meron din pong isa. Si Enoch, hindi po naranasan ng kamatayan. Amen? Dahil sila'y tapat sa Diyos. Amen.
Tumatay yung aking baligo sa ulo. Totoo ang Diyos. Amen. Kailangan natin isunod sa kanyang kalooban. Minsan, kung kailan tayo dadanas na matinding hirap, saka lang tayo lalapit sa Diyos. Amen. Ito po'y tinuturo ng Panginoon sa atin. Ang maniwala sa Diyos. Amen po ba? Palakpak po sa Lord. Amen. Ito po ay, yun nga, yung huling. Ulitin ko yung verse na yun, yung third 2, yung kadugsong nito. Kung ano, sabi nito, kung ano ang mabuti, nakalulugod sa Kanya at talagang ganap. Yun po yung ating gagawin. Hindi natin mararanasan ang problema. Ang kapalit nito ay pagpapala. Amen po ba? Palakpak sa Panginoon. Mayroon po ako sinulat dito. Sabi, ang tapat sa Diyos na tayo ay pagpapalain. All opportunity. Ito po ay ibinigay ng Diyos sa atin para makamtan natin ang pagpapala. Matthew chapter 7, verse 7. Ning pakibasa. 7:7. Amen. Na ito po ay sinabi sa Matthew chapter 7:7. Pakinggan po natin. Humingi kayo at kayo'y bibigyan. Manat kayo at kayo'y makakasundo. Kumatok kayo at ang pinto'y bubukas para sa inyo. Amen. Malinaw po na kailangan tayo ay may gagawin. Amen? Upang makamtan ang pagpapala. Sabi nga, faith without action is death. Dito po ay sinabi, humingi kayo at kayo'y bibigyan. Amen? Tapos sabi, humanap kayo at kayo'y makakasumpong. Kumatok kayo sa pinto, bubuksan para sa inyo. So, ibig sabihin, meron tayong dapat gawin upang magkamit ng ating kailangan. Minsan, saan pupunta pag nangangailangan? Pagdaan ng Bombay, come here. Hindi mo na, load mo na sa Panginoon, Lord. Ganitong aming problema. Lord, itong kailangan. Tapat ang Diyos. Amen? Amen. Hallelujah. Ang humingi kayo at kayo'y bibigyan. Humanap kayo at kayo'y makakasumpong. Amen? Kumatok kayo at ang pinto'y bubuksan para sa inyo. Tapat ang Diyos. Amen? At sabi ng verse 8, sapagkat ang tumatanggap ang bawat humihingi. At tumatanggap ang bawat humihingi. Nakakasumpong ang bawat humahanap. At binubuksan ang pinto sa bawat kumakatok. Anong ibig sabihin? Gagamitin natin yung paghingi sa Diyos. Amen? Ano yung pagkatok? Panalangin. Amen? Hallelujah. Ibig sabihin, yung kasunod yung humanap, ibig sabihin, gumawa ka ng paraan. Anong paraan? Lopit sa Panginoon. Pananampalataya. Faith without action is dead. So, ibig sabihin, kasama ng ating pananampalataya, walang imposible sa Diyos. Amen po ba? Amen. Hallelujah. Yan po, na full of opportunity ay ibinigay sa atin ng Diyos. Yung paghingi, pagkatok, at paghanap. Amen? Ito po ay pinagagawa sa atin ng Lord. Amen? Sabi rito, kung ang tatay mo dito sa lupa ay marunong magbigay ng mabubuting bagay, higit ang tatay natin sa langit. Amen. Siya ang may-ari ng langit at ng lupa. Amen? Kaya ang turo niya, Ama namin na nasa langit ka, sambahin ang ngalan mo dito sa lupa, tulad ng sa langit. Palakpak po sa Panginoon. May tatay tayo. Kung hindi mo may bigay ng tatay natin sa lupa, mayroon tayong tatay sa langit. Amen. Kahit sino pwedeng gamitin ng Diyos para kay pagpalain. Amen? Example na lang. Kahapon, merong a
ang Belgian man, nagpagawa sa akin ng nagpa-check ng kuryente. Akala ko saglit lang. Hinagod kami ng Ibig sabihin, alam ng Diyos yung pangangailangan. Nakabili po ako ng 10 kilong bigas. Praise God. Ganun ang Diyos, gagamitin ng maraming tao para kay pagpalain. Amen? Wala po kami everyday income. Ang aming pinanghahawakan ay si Lord. No? Kami po ay manggagawa ng Diyos. Sino magpapakain sa amin? Si Lord. Amen? At kung sakali man na lumipas yung sa hindi kumain, salamat sa Lord. Fasting. First, fasting. Pero ang Diyos hindi kailanman nagkulang. Amen? May paraan. May gagamitin ng Diyos. Amen? Para tayo pakainin. Amen? Ang tatay natin ay napakayaman. May-ari ng langit at ng lupa. At ang kahapon po ay ako'y napapractice mag-English. English. Kahit balak-balak sa English. Na nagkakaintindihan kami. Kasi Aberdia naman ay halos ay pinag-aralan din naman ng English. Hindi talaga tulad ng Great Britain. Ng how are you? It's nice day. Ang kanilang day. Yung halos walang, hindi kompleto yung word. How, hirap, Ang hirap pero pagka, gataw na daw, madali, malinaw yung English. Tayo naman ay, almost ay nababasa natin English. Amen? Hallelujah. Next. Okay? Sabi rito, ano man ang hiningin sa Ama ay ipagkakaloob. Amen? Ibibigay sa iyo. Saan natin matatagpuan? Sa 1:14, 13, and 14. Anong ining pabasa? John chapter 14, 13, and 14. Pakibasa. So, ang ibig sabihin ng Lord, kung para tayo pagpalain, kung natupad natin yung tatlong yun, may karapatan tayong humingi sa Panginoon. Ano yung pakibasa? At anumang ilingin niyo sa Ama sa aking pangalan ay gagawin ko upang maparangalan ng Ama sa panginoon ng ganap. Gagawin ko ang anumang ilingin ninyo sa pangalan. Yes. Yun po. Hilingin natin sa Ama ang ating pangangailangan sa pamamagitan ng ating Panginoon. At ang sabi, anumang hilingin nyo sa Ama sa aking pangalan ay ipagkakaloob ko. So, malinaw na kailangan natin ay kilalin ang Diyos. Amen? Tayo ay pagharian ng Diyos. At sundin natin ang kalooban ng Diyos. May karapatan tayong humingi dahil nagawa natin yung tatlong yun. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all the things shall be added unto you. Amen. Palakpak po sa Panginoon. Amen. Pagpapalain ng Diyos tayo. May isa pa. Santiago chapter 1 verse 5. Kung wala tayong pambasa nito. Panghawakan natin ang sinabi ng Diyos. Amen. Oo, 1 verse 5 at saka 6. Pakinggan po natin. Ngunit kung kulang ang karunungan ng sino man sa inyo, humingi siya sa Diyos at siya'y bibigyan sapagkat sa ganong at Yes. Ba't siyang humingi dapat manalig at huwag sa alinlangan. Yup. Sapagkat ang nag-aalinlangan ay parang alon sa dagat, may tinataboy ng Yes. kalangan. Palakpak po sa Panginoon. Kung hindi natin kaya ang mga bagay nating nararanasan, humingi tayo sa Diyos. Ang kaalaman at karunungan
na galing sa Panginoon. Pero hindi mo makakamtan ang pagpapala kung ikaw ay nag-aalinlangan. Yun ang kalaban ng tao, ang pag-aalinlangan. Ang pag-aalinlangan ay katulad daw ng alon sa dagat na gustong pumunta sa onshore ay hindi siya makarating at babalik ulit sa dagat. So, ibig sabihin, hindi ka magtatagumpay kung ikaw may pag-aalinlangan. Pero kung ikaw ay naniniwala sa ating Diyos, lahat ng pagpapala ay mararanasan. Sa Diyos po ang papuri, sa Diyos po ang pasalamat. Amen? Magsita